Okay, so for today, pag-usapan natin ang graphical method using PowerPoint. Okay, so meron tayo dito. Ito yung problem na na-discuss natin previously. Okay, so meron tayo given dito. 500 Newton, 300 Newton, and 400 Newton. So, bale meron na tayong na-solve yan previously. Okay, so ayan, ang discard na gagawin natin is gagawa tayo i-apply natin yung graphical method, right, using Paano. Okay, so una gagawin natin is lagay muna tayo vertical lines na first. Okay, parang reference line. Nice. Duplicate natin, tapos yan. Tapos i-align natin siya center. So then, nice. Okay, tapos next is gawa tayo ng araw. Portion of it. Sukat niya. Okay? So, if you go back here, sa figure natin, 500 Newton. So, let's say, gawin natin siya. Just for the sake, para maging may scale natin siya, gawin natin siya 5. That is 500. Next is pagka natin siya i-rotate natin. So sa PowerPoint, ang rotation is clockwise. So 30 degrees yung kailangan natin. I-rotate natin ang clockwise. So yan na, 30 degrees na yan na. Right? So, minimize natin. Tapos yung next is kuha tayo ng tayo. Since dito ay 300, so gawin natin siya 3. Okay. Ayan, 3. Tapos i-rotate natin siya. Okay. Ang kailangan nating rotation is 45 degrees na counter. So ang gagawin natin is i-minus natin sa 45 C360. So that is 315.
Tapos finally, yung pangatlong force natin. Okay, so this is downward quadrant. So, alit tayo dyan. Tapos, calculate natin. So, base dito, ang value niya is 400 Newton. So, gagawin natin itong gawin natin sa 4. Ayan. Tapos, mag-rotate siya. I-rotate ulit natin. So, 35 degrees. So, complementary niya is 55. So, i-rotate natin siya ng 55. Tapos, ayan. So, pinapahanap sa atin is the magnitude and resultant. Magnitude and direction of resultant. Okay, so, paano yung gagawin natin? So, pwede natin siya. Okay, ang gagawin kasi natin dito sa graphical method is simply pag-didikitin mo lang sila. Ngayon, so kung gusto natin malaman yung resultant, maglalagay tayo dito ng panibagong arrow. Okay? Mula dito sa tail niya. Arrow. Okay, so, kaya natin para dito natin. So, ito na yung ating tapos titignan natin dito. Then, nakikita natin dito sa so, para makuha natin so, nagkamit tayo ng calculator. Ito yung i-input natin sa calculator. Yes. Punta tayo dun sa pupunta tayo dito sa polar. Kung matatandaan nyo yung polar, ginamit natin yan. Okay, tapos i-input natin tong values na nandito. So that is, ito yung x natin, tapos ito yung sa y. So that is, okay natin 0.09 then equals makakuha na natin yung sagot, which is ito 1.35 2997. So multiply lang natin siya by 100, and yung angle niya is 86.90. So these are approximate lang, okay, kasi yung ating depende sa
scale natin yan. Gaano ka-accurate yung sagot natin. Okay? So, multiply na sa 100. So, ang resultant natin is approximately 135 Newton, which is close dun sa equilibrium method. Okay, that's it.